Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session siyang katagal mag-aabayan, akala mga paninira ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start bakabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa isahan, ang nanguna po, si Lynn Gonzalez. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 34 na mga comments. John Esperanza. Meron siyang 28 na mga comments. Zenaida Bautista, meron siyang 17 na mga comments. And Aying Gamentiza, meron siyang 12 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-share ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin makakabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Alex Ferman, nabigay sa atin ng $2. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds, yung nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Bernardino Sorio, Josuan May Miano, Jen Medina. Nandyan rin po si Ralis Carlinga, Luisa Yamamoto, Ros Guevara, Trening Lozano, Leoncio Jr. Kaga. Kasama rin po natin si Flaviana Abila, Eduardo Rabago, Erlinda Uyama. Nandiyan rin po si Rodura Policarpio. Nandiyan rin po si Marie Lulay, May Dunes, and hi to Feli Judan. And also greet natin ang happy birthday kay Cassandra Risman, siyang anak ni Ma'am Shirley Risman. Happy birthday. And also we have an announcement na itong grupo na Ayla Pangasinan in Pares Association Christmas Party this coming December 15. This coming Sunday, that is greetings coming from Evangeline Sanchez. So again, meron pong mangyayari na Christmas party ang Ayla Pangasinan in Pares Association this coming December 15, that is Sunday. Okay. So anyways, kumusta ang lalbakabayan? How are you today? So I believe meron pong mangyayari na rally mga kababayan ko next year. By next year, that is January 15, ito po ay pangunahan po ng mga Pink Clown mga kababayan. So ang nag-host po ng rally na to, which is yung Impeach Sara Rally. Take note, Impeach Sara Rally. So ang mag-host nito yung grupo nila ni Insurrecto mga kababayan. So ito po ay pangunahan ng Bunyog Pagkakaisa Party List. Again, this coming January 15,
natin, that is next year, 2025, magkakaroon po ng rally doon po sa Edge Shrine, mga kabayan. Impeach Sara Rally. So ako po'y mananawagan sa inyo at saka sana po at ate pong suportaan, mga kabayan, kasi nga syempre yung mga Pinklawan, mga Dilawan, sumuporta rin po sa sinagawang rally last December 7, mga kabayan ko. Yung rally po doon sa yung Peace Rally and saka Prayer Rally doon sinagawa po sa People Power Monument na pinangunahan po ng mga loyalista. So sumuporta rin po ang mga Pinklawan doon. So hopefully, this coming January 15, samahan niyo po natin ang mga Pinklawan sa Impeach Sara Rally, mga kabayan. Okay, it's gonna be fun. And very, very excited sa Iba, mga kabayan. So anyways, mga kabayan ko, before anything else, kasi nga meron silang ipinakalat kahapon na balita na ito daw si Congressman Sandro Marcos, mga kabayan, nirehab daw, ipinarehab daw, mga kabayan. Anong rason nila, Sir Ivan? Kasi meron pong DDS na naghanap sa kanya, mga kabayan. Abay, bobo talaga eh. Kasi nga ang kanyang post, hinanap niya ito pong si Sandro Marcos, mga kabayan, doon sa Senado, kasi ang post po nito ni Lisos yata to, Lisos Cristos, news blackout ng Marcos admin na walang nakakaalam at nakakapansin daw, mga kabayan. So sabi niya, Sandro, nakarehab ngayon, ilang beses na overdose kaya hindi mo makikita sa Senate. Hindi daw makikita sa Senate si Sandro, mga kabayan, at kahit interview niya, walang live, walang latest, walang phone patch. At dahil lang hindi niya nakita si Sandro Marcos doon sa Senado, mga kabayan, so sila po ay nag-assume ngayon, sila napakalat po ng fake news na kung saan na-rehab daw itong si Sandro Marcos, mga kabayan. Tingnan nyo kung gaano kabubo itong mga DDS. Tingnan nyo kung gaano talaga tanga, no? Diba? Hindi ba alam na si Sandro Marcos isa pong congressman, mga kabayan? So kung dahil itong si Sandro Marcos isa pong congressman, so dapat hanapin niya doon sa Kongreso. Hindi po sa Senado. Itong mga DDS na mga tanga talaga eh. At saka ang dapat nyong hanapin, baka nakakamili lang kayo, siguro ang hinahanap nyo dito, ito pong si Pulong. Kasi alam mo natin si Pulong, pala-absent ho yun. According po kay Representative Migs, mga kabayan. Diba sabi po ni Migs na pala-absent ito pong si Pulong. Kahit doon sa Davao City, mga kabayan, kapag meron silang hearing doon sa Congress, wala palagi itong si Pulong Duterte. So pala-absent. Siguro siya po'y nagkamali, mga kabayan. Ngayon, para lang po sila makapagpahasik para lang po sila makapagbakalat ng mga fake news kasi nga wala na po silang bala, mga kabayan. Si Sandro Marcos ngayon ang kalang pinagdiskitaan. Na-rehab daw. Na-rehab ba si Sandro Marcos? Ngayon, ipakita natin sa kanila ang ating ebidensya, mga kabayan. Tingnan nyo, DDS, this is 6 hours ago. Nakita pa ho natin kasama po si Sandro Marcos ng kanyang pamilya. Nandyan po si Efelisa, nandyan po ang kanyang mga kapatid. So nandyan po si Sandro Marcos, hindi po na-rehab. So kung sasabihin niyo the other day, Sir Ivan, fake news ka, how about the other day? Okay, so titingnan ho natin ang kanyang 4 days straight na kanyang lakad, mga kabayan. Alam niyo ba si Sandro Marcos, siya po ay namigay ng tulong doon sa kanyang distrito, mga kabayan. So like for example, this is 4 days ago. Tupad payout for 237 beneficiaries in Lawag City, combined with the distribution of white corn and seeds, is strengthening communities with livelihood support and agricultural resources for a brighter tomorrow. So nandyan po si Sandro Marcos, mga kabayan. So 3 days ago, bringing healthcare closer to the people. Congress on Wheels partners with Tutora Bonifacia V. Albano Memorial Hospital for a successful medical mission, providing essential services and support to the community. And also 20 hours ago, empowering 582 beneficiaries from various municipalities of District 1 through the Sustainable Livelihood Program, fostering opportunities, resilience, and progress for a brighter future. So saan dyan? Saan dyan si Sandro Marcos na rehab? Sige nga, mga bobo talaga eh, di ba? Tapos ngayon, hinanapan nila si Sandro Marcos sa Senado, mga kabayan. Senado? Si Sandro Marcos, hanapin na sa Senado? Tanga talaga eh. So ganyan talaga po yung mga pag-uutak ng mga DDS, mga kabayan. Kasi alam mo natin, dyan kasi sila bayad. Bahala na
na fake news, bahala na sila ito ay ma-booking makabayan. Okay lang yan as long as sila po ngayon nakapag-post po ng fake news makabayan. Pero hindi ho yan makakalusot sa mga pro-admin vlogger. And syempre, marunong tayo magsikot-sikot makabayan. And also speaking of magsikot-sikot, alam niyo ba yung term sikot-sikot? Yung mahilig talaga mag-check po ng mga information makahaba. May sikot-sikot yata sa Tagalog. I'm not sure kung ano bang Tagalog niyan. Basta yun po sa Bisaya yan, sikot-sikot eh. So anyways, sino nakapansin sa dito po sa interview, latest interview ni Sara Duterte makabayan? Ano nangyari sa Ivan? But before that, syempre, ipapakita ko muna sa inyo ang balita. Kasi ito po tungkol po sa impeachment makabayan. Hanggang makaabot doon sa tungkol po dito sa balita ng NBI, 'di ba? Meron siyang ang tawag ng makabayan, 'di ba? Dapat dadalo siya today para po sa kanyang sa invitation po ng sampina ng NBI makabayan. Kasi nga 'di ba siya po pinasasagot dito ng NBI tungkol doon sa kanyang pagbabanta doon sa First Family, kay PBBM, kay Felisa, at kay SMR. So 'di ba nung una hindi siya dumalo kasi gusto niya makabayan ko at saka ng kanyang legal team ipapostpone ng December 11. So ngayon po ay December 11 makabayan, meron na naman pong palusot itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang 2 impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghahain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo, sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. O di ba ginamit niya yung INC makabayan? Ginamit ni Sara Duterte. Alam mo natin ang kailang plano makabayan. Alam mo natin siya rito po yung nag-joke sa INC. Kasi di ba nandyan po si Marcoleta makabayan. Ginawa pa ng tanga ni Sara Duterte. So ngayon makabayan ko, tungkol dito muna sa NBI na issue. Ngayon sinabi niya na hindi po siya makakapunta na naman today doon po sa NBI makabayan. Kasi ang palusot niya, meron ng Thanksgiving na mangyayari ang kanyang office and after that uuwi daw siya doon pupunta daw siya doon sa Davao City para daw makilibing sa kanyang uncle makabayan. Palusot na naman. Siya ay tatakas makabayan. Yan ba ang ibig sabihin nila na matapang makabayan? Wala dang inaatrasan, haharapin daw lahat makabayan. Harapin lahat? Dito nga lang sa NBI marami siyang palusot makabayan. O baka may plano siyang hindi na babalik sa Maynila makabayan. O baka may plano siyang gagaya dito kay Harry Roque na alis ng bansa makabayan. Di ba? Tanga talaga eh.
So ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung balita tungkol dito po sa INC Makabayan. Kasi nga 'di ba kahapon nag-vlog po si Katunying. Kasi nga meron pong nag-post na mga DDS Makabayan ko. Actually yun po yung nag-viral kahapon. Ipinakalat kasi yun ng mga DDS Makabayan na meron nang nangyaring rally kahapon ng mga INC members. Nag-umpisa na daw Makabayan. At saka ang dami daw 200 daw na mga INC members nag-umpisa na mag-rally Makabayan. Nag-umpisa na daw na mag-rally. So ngayon, yan po yung nakita ni Katunying. So kanya pong ibinalita kagad Makabayan at according po ni Katunying, yan daw ay fake news. For more details, let's watch this. May mga tao talaga na sadya yatang yung maliwanag na statement na yon ay hinahaluan pa ng kung ano-ano. Para po wag na kayong malito, sasabihin ko po na meron pong mga kumakalat na mga fake news. Meron pong mga kumakalat na mga maling impormasyon, mga kumakalat na kung ano-anong mga balita na ang layon po ay linlangin ang ating mga kababayan, lituhin ang ating mga kababayan patungkol po sa statement na ito ng Iglesia ni Cristo. At i-share ko po sa inyo ito para po malaman lang ninyo na meron po talagang mga pinapalaganap na ganitong mga mensahe na baka kayo nakatanggap. Wag po kayong maliliwala dito. Ang nakalagay po dito ay next week will be explosive. Ang week po na tinutukoy daw ay itong linggo na to. 200,000 Iglesia members are expected to gather in a big rally to oppose any impeachment. Meron daw pong ganun. Ngayon daw pong linggo na to. At ano pa raw po ang sabi, this is to press also BBM to resign. Yung nag-message, sumagot, saan sila magrarally? Diyan sa Maynila, nag-start na dito kanina. Gusto ko pong sabihin na ito pong statement na ito ay hoax. Ito po ay hindi totoo. Ito po ay may layuning linlangin ang ating mga kababayan. Hindi po ito ang stand ng Iglesia ni Cristo. Maaaring ito po ang gusto ng iba na gusto pong gamitin ng statement ng Iglesia ni Cristo sa para sa kanilang kapakinabangan o para po sa kanilang welfare, ano po, o para sa kanilang motibo o para po sa kanilang balakin, ano po. Pero hindi po 'yan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Wala pong gano'n. Iglesia ni Cristo nga ay hindi sang-ayon sa kaguluhan Ano po? Okay, so according po ni Katunying Makabayan, yung kumalat kahapon screenshots na kung saan within this week daw Makabayan, magkaroon daw ng rally. 200,000 daw lahat ng mga INC members ang dadalo at saka nagprepara na para po sa isagawang rally Makabayan. According po kay Katunying, mismo na po si Katunying nagsabi, hindi yun totoo Makabayan. Yun po ay fake news. So yun daw ay layunin na linlangin daw ang mamayang Pilipino. Pero sa akin Makabayan, no, meron kasi yung layunin na linlangin ang INC members. Para sa akin, since the start na nagsalita na po yung dalawang angkor doon sa Saganang Mamayan Makabayan, meron talagang layunin yun na linlangin ang mga INC members. Kasi yung dalawa na yun, included din po itong si Marcoleta Makabayan. Kasi 'di ba alam mo natin, yung dalawang angkor ng Saganang Mamayan, sila po ay tauhan ni Marcoleta Makabayan. So dahil po sa kanilang gusto na mag-rally Makabayan, kasi daw para po suportahan yung panawagan ni PBBM, ang kanyang opinion na wag daw impeach itong si Sara Duterte. Kasi dapat daw unahin yung mga importante Makabayan na mga problema sa Pilipinas, dapat yun daw ang unang bibigyan po ng solusyon or pag-uusapan Makabayan. Okay? So doon po sa mga sinabi ng angkor ng dalawang ng Saganang Mamayan. Ulitin ko po natin, merong layunin na linlangin ang INC members. Bakit may nasabi si Ivan? Unang-una, magbasa-basa muna tayo ng comment dyan sa baba. Comment ito ng mga INC members. Ang sabi nila, I am an active member of INC and we are supporting PBBM kaya fake news po yung suportado namin si Sara. Never again and no more for the Dutertes. And sinusuportahan po namin ay ang nais ni PBBM na katahimikan at kapayapaan. Ever since we are a Marcos loyalist, since former President Ferdinand Marcos Sr., please don't mislead people. Sabi pa dito ni Efren Scape, Ivan, ang INC ang layunin magpalaganap ng salita ng
ng Diyos. Hindi salita ng demonyo na puro mura at pagpatay ang pinapalaganap na katulad ni Sara Duterte, mga didishit vlogger lang nagpalaganap ng maling information. Ang mga INC member maka-Diyos at matitino at hindi yan sasali sa makamakademonyong rally, which I agree mga kabayan, I agree. Ang mga INC members yan po'y maka-Diyos at saka sila po ay matitino rin po mga kabayan. Alam mo natin yan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi meron po kaming kapitbahay dito na mga membro ng INC members mga kabayan. Membro ng INC members, redundant. Membro ng INC mga kabayan. Okay? So kanina mga kabayan ko, kanina umaga ngayon eh. So kahapon nga pala mga kabayan, so pumunta ako doon pumunta kami kasamang asawa ko, pumunta kami doon sa bahay ng kanyang ante. So nadaanan ko, timing kasi, siya po ay naglinis po sa labas makabayan sa kanilang bakuran. So nakita ko, then tinanong ko, nagtanong kasi ako dito sa mga kapitbahay namin kung sino ba yung membro ng INC para makakuha tayo po ng information makabayan. So timing, luckily, nadaanan ko po yung membro ng INC Makabayan. So according sa kanya, tinanong ko. Sabi ko Makabayan, ma'am, good morning. Pero Bisaya ha, Bisaya. I-convert natin po sa Tagalog. Sabi ko, ma'am, good morning. Pwede bang magtanong? Di ba INC member ka? Yes po, sabi niya. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa sinabi ng dalawang angkor doon sa Saganang Mamayan sa Net 25? Di ba ang Net 25, membro ang pagmamayari niyan ay sa INC? Sabi niya, oo. Nakita mo ba o napanood mo ba yung sinabi ng dalawang angkor, yung si Jen at saka si Nelson, na magkaroon daw, naghahanda daw kayo ng malawakang plano o rally, isasagawang rally para panawagan hindi i-impeach itong si Sara Duterte. So according sa kanya mga kabayan ko, straight to my face, sabi niya wala na siyang alam. At saka hindi raw siya laging nanonood po doon sa Saganang Mamayan. Saka sabi ko, wala ba kayong narinig na sinabi sa leader niyo dito, sa local leader niyo? Sabi niya wala dang sinabi ang kalang leader makabayan dito po sa simbahan nila sa INC. So wala talaga po silang alam. Take note, 4 ho sila dyan na membro po ng INC Makabayan. Nadaanan ko. Silang lahat walang alam tungkol ito po sa sagawang rally ng INC. So yun po ang tanong ko sa kanya, so straight na ho kami. At least nakuha po ako ng information na galing talaga po mismo sa INC Makabayan. Yun yung talagang physical kung nakausap. So kumpirmado, wala silang alam. So according po sa information na nakuha Makabayan, selective daw ito. Doon lang po daw sa mga DDS supporter makabayan na membro ng INC. So kapag sila po, yung ibang membro na hindi po susuporta sa panawagan ng mga DDS, hindi susuporta ito sa mga kabulustagang ginagawa ng mga DDS, hindi sila sasali sa rally makabayan. Ayon lang sumuporta doon. Kasi according sa kanila, hindi daw sila susuporta sa rally kasi hindi daw yan ang turo sa kanila makabayan. Wala dang turo sa kanila na ganyan, nasasali sa rally. Lalong-lalo na, ito'y inuudyukan at sinasakyan ng mga DDS supporter makabayan. So tingnan nyo, ito po ating ebidensya na wala talaga, na hindi po lahat na member po ng INC alam ang plano tungkol sa rally na isasagawa ng INC Makabayan. Wala silang alam, kundi ilang grupo lang po or ilang membro lang po Makabayan. Okay? At bakit ko nasabi ito lang sinakyan makabayan ng DDS supporter? At ito talaga po kanilang ginaslight makabayan. 'Di ba lagi pong nanawagan si Hitad sa kanyang mga vlogs? Lahat ng vlogs po ni Hitad makabayan, siya po nanawagan sa kanyang mga followers na mga INC members or not member ng INC na suportahan daw yung isagawang rally. So ngayon, pati rin po itong si Rookie, the other day makabayan, alam niyo po, sabi niya na posible daw hindi daw ito matutuloy, itong rally na to, kasi daw magkikipag-deal, magkaroon daw ng agreement ng INC between sa gobyerno natin makabayan, sa Marcos admin. Ang ibig sabihin, kakausapin daw ng Marcos admin ang INC makabayan. Yun ang kanyang polusot. So ang ibig sabihin, noon pa man, since from the start, tama talaga ang ating analysis dito na ito lang po ay kanilang plano makabayan. Anong klaseng plano, Sir Ivan? Ito ay trap. Ito ay trap. Para sa akin, trap to makabayan. Kasi kung iisipin ho natin, yung first day po na nanawagan na at saka nag-announce na po si Nelson at saka si Jen Makabayan na meron daw isinasagawang plano ang INC members na magrarally para suportahan daw yung panawagan ni PBBM.
napansin ba natin na after half day lang po makabayan, I think that is half day or 1 day ago, after 1 day, ito pong si Hitad, meron po siyang vlog makabayan ko na daw kaya daw bayaran. Posible daw hindi matuloy yung rally ng INC kasi daw kayang bayaran daw ni Efelisa si Kamanalo makabayan. Sinabi niya Sir Ivan? Yes, sinabi ho yan. Ipakita ko lang sa inyo. Ito pong post ni Andy Tina Liso makabayan. Ang sabi niya, Ma'am Joey, nagsumbong kasi siya kay Joey. Ma'am Joey, have you heard Maharlika's new video about Liz Satanas claiming that she can easily change Mr. Manalo's mind, tatapala lang daw niya ng pera si Ka Eduardo. Tingnan nyo INC, okay lang ba sa inyo na makarinig kayo ng ganyan? Okay lang ba sa inyo, nasasabihin ho yan, isa po sa mga details ng mga vlogger, si Hitad, na pinagmukha niya dito si Kamanalo mukhang pera makabayan. Correct ba, I'm wrong? Diba? Pinagmumukha dito ni Hitad na si Kamanalo ang leader po ng INC na mukhang pera. Diba ang sakit ho yan? Bilang leader ho natin ng ating church group, tapos pinagsabihan na po ng ganyan na hindi po membro ng INC makabayan. Tapos ngayon gusto nilang aanib sa INC para po suportahan po yung gagawing rally daw ng INC makabayan. Tingnan nyo, meron silang masamang balak dito. INC members, mag-isip-isip po tayo. Meron silang masamang balak dito sa inyong grupo o sa inyong church group at madadamay dito at mapapahamak dito si Ka Eduardo at saka ang inyong grupo, ang inyong simbahan. Madadamay talaga dito. So mag-isip po tayo. Tingnan nyo mismo na po si Hitad ang nagsabi niyan. Viewers ni Hitad nagsumbong dito kay Joey. Tingnan nyo, kaya daw, according kay Hitad, alam ho natin si Hitad makabayan kung gaano talaga yan ka-fake news peddlers, kaya daw, sabi dito, Liz Satanas claiming that she can easily change Mr. Manalo's mind, tatapala lang daw niya ng pera si Ka Eduardo. And after that makabayan, kung bakit ko nasabi, ito lang po ay pattern nila, ito lang po ay trap, pattern nila, ipakita ko sa inyo ang sinabi ni Harry Roque. For more details, let's watch this. Ang tingin ko po, ang gagawin ngayon ng gobyerno makikipag-negotiate sa iglesia na wag nang ituloy ang rally na yan. Kunwari magbibigay ng concession, sige hindi na namin i-impeach Inday Sara, nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita nyo yung bilyar strategy kay Estrada, biglang-bigla, wala nang butuhan, wala nang resolution, nagbiba botse na lang. At kapag nagbiba botse, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment para hindi nila masuportahan. So yan ang iniisip ko na plan B nila. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero pag ginawa naman nila yan na viva voce, ang gagawin lang ng Iglesia, lahat ng mga nakaupo, ibo-boycott nila. Anong tingin mo Sir Ivan? Where another guess makabayan? Another guess. Ito na po ating opinion. Sa tingin ko, di ba sinabi ko yan po ay trap makabayan? Para sa akin, yan po ay trap talaga. They are only testing the waters makabayan kung paano mag-react ang ating gobyerno, paano mag-react ang Marcos admin and also ang mga supporter po ni PBBM. Nag-guess ba ang ibig sabihin ni Sir Ivan? Actually, wala po talagang gagawin po na rally makabayan. Yung ginawa ni Nelson at saka ni Jen doon sa sakanang mamamayan, they are only testing the waters makabayan kung ano ang reaksyon, ano ang makikita nila na reaksyon dito ng ating gobyerno. Anong ipinalabas nila? Istorya makabayan. After daw na sinabi yun ni Jen at saka ni Nelson, nagkaroon daw kaagad po ng emergency meeting doon sa Malacanang makabayan. Emergency meeting daw, nagkaroon daw kaagad ng loyalty checking. Emergency meeting makabayan. Hindi naman kasi yun emergency meeting, kundi meron na talaga pong nakaschedule po na meeting makabayan. Hindi pa nasabi ng taga-saganang mamamayan na meron pong hinahanda na rally ang INC members. Meron na po. Tinanong ko po yung PCO makabayan. Meron na po. Pero sinakyan na po nila yung makabayan. Di ba meron pong inalabas na manifesto of support ang
Congress. Para sa akin, no, sa tingin ko lang, wala talaga pong mangyayaring rally. Gusto lang po nila dito pong ipapasama ang gobyerno natin, mga kababayan. At saka dahil po nakita nila ang reaksyon ng Marcos admin, nakita po ang reaksyon po ng mga Marcos supporter, ng mga loyalista, na hindi naman po nagpasindak, mga kababayan, hindi po nagpasindak. Ang mga pro-admin, pinagtawanan lang po. Bakit? Alam ho namin, yun lang po ay plano ng mga DDS, mga kababayan. Pero ang mga totoong membro ng INC, karamihan doon, hindi po nila alam yung tungkol po sa rally, mga kababayan. At kapag meron ng rally, at saka ang susuportahan nila dito, ito si Sara Duterte, hindi sila sasali, mga kababayan. So dito makikita natin, itong lahat na ito na po ay plano ng DDS. They are only testing the waters, mga kababayan. O diba? Sakto ba ang ating opinion? At saka babalikan ho natin kung sakaling mangyari ang aking opinion dito, ang ating analysis, mga kababayan, babalikan natin ang aking sinasabi dito. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kababayan, before natin babalikan yung sinasabi ko kay Sara Duterte na aking observation sa kanya, mga kababayan, but before that, isarmar natin. Nandyan po si Luisito Naido, hi to Randolph James, Martel T, Vicky Carriero, hi to Leoncio J.R. Kaga. Nandyan po si Mel Mangao, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, hi to Eme Mapalad, Ayen Navarro, kasama rin po natin si Del Kawai, Chi Labandera ako, Maximo Magdalena, Marilyn de los Santos, and hi to Becky Carriero. Okay, so ang daming mga bagong mga pangalan, mga kababayan, no? So anyways, ipapakita ko na sa inyo ang video ni Sara Duterte, then you observe, mga kababayan. Let's watch this. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa aking decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing na... Okay, so ano bang naobserbahan nyo, mga kababayan ko? Napansin ba natin ang kanyang liig, mga kababayan? Anong nangyari dyan, Sir Ivan? Mukha yatang pinalaki, mga kababayan. Mukha yatang nag-iba eh. Kasi nga, diba, that is, kung hindi ko nakakamali, 3 months ago, 'di ba, nag-heal na po ang kanyang sugat, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo ang ating ebidensya. 3 months ago, mga kababayan ko, ito po ang interview sa kanya na kung saan, tingnan nyo, 'di ba, nasa gilid, mga kababayan, ang kanyang piklat, ang kanyang operation ba yan or ano ba, ginilitan ba yan? 'Di ba nasa gilid, mga kababayan? Wala po sa gitna, nasa gilid po. At saka take note that is September 18, 2024. Kung napapansin natin, naghihilom na po ang kanyang sugat, mga kababayan. Pero ipakita ko sa inyo ang kanyang interview kahapon. Tingnan nyo, nasa gitna, mga kababayan. Biglang nalipat dyan sa gitna. At kung napapansin natin, bigla yatang lumaki, mga kababayan ko. Ang ibig sabihin, tayo po'y ginawang bobo, ginawa tayong tanga ni Sara Duterte. Well, hindi po tayo, mga kababayan. Yun po, mga DDS. Ang mga DDS, ginawang tanga at bobo ni Sara Duterte. Bakit? Sa tingin ko, yan po ay prosthetics, mga kababayan. Yes! I-correct mo si Sir Ivan, mga DDS. Yan po ay prosthetics. Tingnan mo, kitang-kita naman na prosthetics, mga kababayan. Kasi nga, para pagmukhain dito na malaki ang kanyang sugat. Para siya po makakuha po ng simpatsya, mga kababayan. Kasi nga, iisipin dito ng taong bayan at saka doon po sa mga taong nakakita sa kanya na mayroon pang sugat itong si Sara Duterte. Sinisunggulat pa dito ng gobyerno, sinisunggulat pa dito po ng mga oposisyon at ng kabilang kampo. Tingnan nyo, kawawa si Sara Duterte. Ganyan kasi po ang maiisip ng taong bayan, mga kababayan. Ito ay palabas lang po. Yan po ay prosthetics, mga kababayan. Gusto niyang gawing tanga ang taong bayan, di ba? Yan bang gusto niyo na maging presidente in the future? Gawa-gawa lang po yan, mga kababayan. Makita naman natin yan. Gawa-gawa lang po yan, mga kababayan. Ang kanyang piklat nasa gilid, pero bakit nalipat bigla dyan sa gitna, mga kababayan?
Tingnan nyo, tsaka dito po sa kanyang sinabi, ang kanyang palusot na naman po na hindi siya makakadalo doon sa NBI. Kasi nga 'di ba, meron siyang rason dito na meron ng Thanksgiving na mangyayari sa kanyang office, and after that, pupunta daw siya sa makikilibing siya doon sa kanyang uncle sa Davao City, Makabayan. Wala siyang time sa NBI, pero meron siyang time na mag-video okay, Makabayan. Nakita po natin, siya po'y nag-video okay kagabi. Yan po'y post po ni Hitan Makabayan. Nag-video okay itong si Sara Duterte, pero wala siyang time pupunta doon sa NBI, Makabayan. Diba? Yan kasi ang duwag. Sabi nila, si Sara Duterte daw ito ay napakatapang da, Makabayan. Napakatapang, NBI pa nga, diba? NBI pa nga lang, Makabayan, tiklop na. And also, ipapakita ko rin po sa inyo, ito nakakatawa. Ano yan si Ivan? Kasi nga, sabi niya, tinanong siya ng interviewer, Makabayan, ng mga reporter kung ano daw ang kanyang masasabi, ano daw ang kanyang mensahe sa kanila, yung mga nag-file po na impeachment, Makabayan. Tapos sabi dito ni Sara Duterte, ay nako, wala akong message. Wala akong mensahe or wala akong message sa mga tao na nag-file impeachment case sa akin. They can always try. Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin, ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Tingnan nyo, meron na siyang ginagamit dito na word po na Diyos, Makabayan. Diba, plano rin daw ng Diyos. Meron pala siyang Diyos. Diba ang Diyos niya, si Kibuloy, Makabayan? Kasi nga, diba, naalam ho natin kanyang sinasabi noon na hindi siya naniniwala po ng Diyos. At saka meron siyang ownership na siya daw ang presidente ng impyerno, Makabayan. Sinong Diyos ang kanyang binabanggit dito? Diba, nakakatawa talaga dahil nga siya po ay nadikdikan ngayon, nahamakan na po ngayon ng mga kaso, Makabayan, at meron pong nakaambang po na impeachment. Ngayon, marunong siyang tumawag ng Diyos. Pero alam mo natin kung sino ang kanyang Diyos, Makabayan, yung si Kibuloy. And speaking of Kibuloy, nakita nyo na ba yung vlog ni ng isang Amerikano na vlogger, Makabayan, na tinira niya itong si Kibuloy? Ang pangalan po ng vlogger, ito pong si Ray William Johnson. Si Ray William Johnson, Makabayan, months ago, meron siyang content patungkol dito kay Kibuloy. Itong si Ray Johnson, nakita siya ng kampo ni Kibuloy. So siya po ay kakasuhan da, Makabayan. Gustong ipapatanggal ang kanyang ginawang content or vlog. At saka gusto rin po ng kampo ni Kibuloy na siya daw dito ay mag-public apology. Pero yan po'y hindi ginawa ni Ray Johnson, Makabayan, bagkus siya po ay sumabog. Ito ang kanyang vlog ngayon. For more details, let's watch this. So this guy is me, and I'm being threatened with a lawsuit. Let me explain. A few months ago, I told a story about this turd, Apollo Poolboy, or whatever the hell his name is. In case you forgot, he's the guy from the Philippines who claims that he's the son of God. And he started his own church, and he got really rich off of it, and apparently he started sexually abusing his followers. Then he became wanted in 2 different countries, and then bam, he gets arrested. Here's his mugshot, and now the man who claims to be the son of God is sitting in jail in the Philippines. So a few months ago, I told this story and I outlined a lot of the crimes he's being accused of, and then I moved on to the next story and I didn't really think anything about it. Sometime later, I check an email account that I check like once every 6 months, and I see that I got an email from a law firm in the Philippines stating that they represent Apollo. And they sent me this very long and detailed demand letter telling me basically they're gonna take legal action against me, probably sue me, if I don't not only take down my video, but they're insisting that I make a public apology. Now, I haven't replied to this email, so consider this video my official response to Apollo's legal threat. Dear Mr. Apollo, first of all, you. Second of all, I understand you threatening people probably works well for you most of the time. I mean, you're a powerful man. You have a lot of influence in some circles. I get it.
I also understand that you and your church are very wealthy. Like you own your own broadcasting network, you own a private jet, a personal helicopter. You own a church compound with an arena that's so massive it seats 75,000 people. Which means when it's done being built, you will own the largest indoor arena in the world. You have an estimated net worth of $100 million. I get it. We all get it. You've gotten very, very rich off of your religion. Here's the thing though. Your wealth doesn't scare me. Just because you have money doesn't make you untouchable. See, where I'm from, we're very big on our freedom of expression. And if the FBI is accusing you of all these crimes, and the Filipino government is also accusing you of all these crimes, then I reserve the right to make a video about said crimes. In fact, I'm not saying anything about you that the FBI's most wanted poster of you isn't already saying. Like, for example, that you engaged in trafficking by force, fraud, or coercion. Or that you engaged in trafficking of children. Or how about the 74-page grand jury indictment that outlines all these crimes you're being accused of, including trafficking by force, fraud, or coercion, and trafficking of children? Or what about what the Filipino government is formally accusing you of? Using your followers or grooming children. And that means that you screwed up so bad that two separate governments that aren't even working together on this, that means that they are each, in their own right, independently accusing you of the same crimes in their respective countries. Are each of these governments just making it up? What, to make you look bad? Sir, you aren't important enough for world governments to just make shit up about you. And what about all the witnesses who came out against you? Are they all just making it up too? The Filipino police identified 68 victims. 68! Bro, you're putting up Bill Cosby numbers. And now that it's all gone public, people like me are talking about it. And you're gonna try and threaten us and silence us with lawsuits? Okay, Apollo, let me make this clear so that you can understand it. When I made my video and suggested that you're a sex trafficker, what I really meant to say was, you're a sex trafficker. Let me say that again. You're a sex trafficker. And in case that wasn't clear, you're a sex trafficker! And if you really don't want people calling you a sex trafficker, then maybe, I don't know, try sex trafficking less. And if my words upset you, if they really, really, truly upset you, then feel free to come to the United States. Oh, that's right, you can't, because you're wanted by the FBI for, what was it again? Oh, that's right, sex trafficking. Oh, and by the way, while I got your attention, here's something else I want you to think about while you sit there in a Filipino jail. Sir, you are not the son of some god. You're definitely not Jesus. Hell, you're not even a free man. You, in fact, are a con artist, a cult leader who apparently can't even get laid without coercing kids into it. You're basically the Filipino Diddy. So no, Mr. Pool Boy, not only am I not gonna take down my video, I might just go ahead and post it again, twice, just to show you that I'm not afraid of you. And as far as me making a public apology goes, oh, I got your public apology. I wrote it down and filed it away right in my ass. So go ahead, file your lawsuit. I'll be here waiting, ready to publicize the whole thing and remind the world each time exactly what you're being accused of. Because you will never, never stop me from talking about the awful things that you've done. Good day, sir. And so this is, for you guys, for the rest of you guys, if this Apollo guy does follow through with this and he does file this lawsuit, I will tell you guys everything. As it happens, I will take you along for the ride. Might be fun. Boom, panis. Hey! Ang pagkakala kasi ng legal team ni Kibuloy Makabayan, ang grupo ng Kibuloy, kaya lang matakot ang mga content creator. Hindi po lahat kaya lang paikutin Makabayan. Tingnan nyo, butata tuloy. Kung hindi pa clear kay Kibuloy ang kanyang ginagawa, well, iniulit-ulit pa niya Makabayan. Many times. Ang ginawa ni Kibuloy. Ngayon, pahiya sila. Hindi natakot po itong si Johnson Makabayan na siya po ay kakasuhan. Bakit? Nandun siya sa US Makabayan ko, di ba? So anyways, isa naman natin. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Neston Potian from Norway. Nandyan rin po si Evelyn Garcia. Marie Osta. Hi to Nelia Marfel from Bicol. Nandyan rin po si Giseline David. Henry Benji Sumailo. Just Doctor from Calamba, Laguna.
Nandiyan rin po si Ashen, Jemson, Jameboy, Jeriel, and Regine, Amadawi, Cebu, greetings card from Rodolfo Ranarbor of Tansa, Cavite. Hi to Jelen Quezon and hi to Maximo Magdalena from London. Mga kababayan ko, siyempre good news muna tayo para alam po ng mga DDS na meron pong tinatrabaho ang ating gobyerno at saka si PBBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng bagong Pilipinas Cancer Care Center sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga, kasama ang 200 OFW at kanilang pamilya. Ang proyekto ay alaala kay dating DMW Secretary Susan Toots Ople na layong tugunan ang dumaraming pasyenteng may cancer. Magkakaroon ito ng outpatient department at cancer care center. Pinangunahan din ng Pangulo at mga opisyal ang laying down of time capsule sa groundbreaking. Suportado ito ng DPWH, DOH, DSWD at iba pang ahensya. May pondong 80 million pesos. Target matapos ang pasilidad sa November 2025 bilang bahagi ng pagsulong ng mas maraming healthcare facilities. Kamingin, marami sa inyong yung mga OFW lalo ay nagpapasalamat. Hindi po dapat kayong magpasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo. Naway ang cancer care na ito ay maging simbolo ng ating mas magandang kinabukasan. Kung saan ang sakripisyo ng ating mga OFW ay masuklian. Ang kanilang pangarap ay mabigyang katuparan at ang kanilang kalusugan ay pinapahalagaan. Good news naman sa ating masisipag na mga guro dahil mula sa 18,000 pesos na target na ngayong itaas ng pamahalaan sa 20,000 pesos ang inyong service recognition incentives. Ito'y matapos ipagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management at Department of Education ang pagbibigay ng mas mataas na SRI sa public school teachers. Ito'y bilang pagkilala ng Pangulo sa pagsisikap ng mga guro na gabayan at linangin ang kakayanan ng mga kabataang Pilipino. Nagpasalamat naman ang DepEd sa hakbang na ito ng Pangulo dahil magsisilbing daan-anya ito ng pagpapataas ng moral ng ating mga teachers sa bansa. Isinasapinalnas ngayon ng DBM at DepEd ang mekanismo para sa implementasyon ng increased SRI. We are doing, split teachers are a special category, so we have to handle that individually. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Bulacan. Ang 5 kilometrong tulay na ito ay nagduduktong sa Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga bilang bahagi ng NLEX. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ay magpapabilis ng biyahe ng mga motorista, serbisyo at produkto na makakatulong sa ekonomiya ng Central Luzon. Napaaga ang pagkumpleto nito ng 3 buwan, sakto sa holiday season. Dinisenyo ang viaduct gamit ang makabagong teknolohiya para matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan. Iniutos din ng Pangulo sa DOTR at Toll Regulatory Board na tiyakin ang maayos na biyahe ngayong Kapaskuhan. Nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos ang proyekto na patunay ng mahalagang papel ng pribadong sektor sa pagsulong ng mga pampublikong proyekto. The third viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. May sapat na pondo. Yan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa tulong at suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nagsimula na rin magpadala ng family food packs ang DSWD sa mga apektadong lugar. Kasunod ng pagputok ng Mount Canlaon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para tulungan ang mga pamilyang apektado. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagtutok ngayon ng gobyerno sa sitwasyon, hindi rin anya kakaligtaan ang pag-agapay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, tiniyak na anya ng DBM na sapat ang pondo para magpadala ng tulong sa mga naapektuhan. First of all, I got a report from si Secretary Rex Gatchalian, who landed already in Negros early this morning. With DBM has already assured me they are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Sinimulan na rin anya ng DSWD ang pagpapadala ng family food packs sa lugar. Gayon din ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay ang pagkilos ng DNR at DOST para i-assess ang sitwasyon.
So, talagang pumutok na eh. And so, DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Aktibo na rin sa ngayon ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na response efforts. Gayon din ang Task Force Canlaon sa ilalim ng Office of the Civil Defense. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan, kaya hinimok ang mga residente na lumikas na kung kinakailangan. Nakahanda naman ang pamahalaan kung palalawigin sa 10-kilometer ang danger zone oras na itaas sa alert level 4 ang bulkang Canlaon. Asphalt to depende sa hangin. Hindi maapektahan ng seaports. Airports lang ang sakasakaling maapektuhan, Pero yan coordination na sa kaap. Nagtungo na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Negros Occidental para personal na alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga inilikas. Umarangkada naman ang Mobile Command Center ng DSWD Field Office 6 para makapagbigay serbisyo sa mga apektadong residente. Kabilang dito ang serbisyong pangkomunikasyon, internet connectivity at power supply. Samantala, karagdagang 5,000 kahon ng family food packs naman ang ipinadala ng DSWD Visayas Disaster Resource Center. Agad ding kumilos ang City Action Team ng Canlaon City at iba pang LGUs para makapaghatid ng relief assistance sa mga inilikas sa evacuation centers. Kabilang sa ipinagkaloob na tulong ay transportasyon, hot meals, medical check-ups at iba pa. Okay, so daragdagan rin po natin ng good news mga kabayan. Ano yan, Sir Ivan? I am very sure kahapon tuwang-tuwa po yung mga loyalista mga kabayan. Anong balita, Sir Ivan? Kasi nga diba kahapon ibinalita po na yung kaso na Ill-Gotten Wealth versus Marcos mga kabayan ibinasura po ng Sandigang Bayan. At napansin ba natin, in just this year mga kabayan, I think 3 times yata na balita na yung mga kaso, yung ikinaso po ng PCGG dito po sa mga Marcos dahil po daw sa Ill-Gotten Wealth mga kabayan, unti-unti na po itong basura ng Sandigang Bayan. Yung sinasabi po ng mga DDS na magnanakaw daw yung mga Marcos, tingnan nyo, magnanakaw ba yung mga Marcos? Di ba ang ibig sabihin dito mga kabayan ko, na yung kanilang mga pang-akusan nila noon na magnanakaw na yung mga Marcos, hindi ho yan totoo. Yan po ay fake news mga kabayan. Sinisiraan na po nila yung mga Marcos. At alam rin po natin, at alam po ng mga Marcos supporter, na mga loyalista na yung mga Marcos, hindi pa sila pumasok sa politika mga kabayan, sila po ay mayaman na. Mayaman na po yung mga Marcos. Pero siyempre, dahil marami po mga taong gustong sisiraan ng mga Marcos, gustong hilain pababa, kaya marami pong ikinaso sa kanilang mga kabayan. Yun tungkol ito sa Ill-Gotten Wealth. Pero hindi nag-prosper. Ito ang ating balita mga kabayan. For more details, let's watch this. Ibinasura ng Sandigan Bayan ng 276 milyong pisong ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulo Ferdinand E. Marcos Sr., dati First Lady Imelda Marcos at associate nila na si Roman Cruz Jr. Ito ay dahil sa inordinate delay o tagal na pag-usad ng kaso na umabot na sa 37 years. Inabura ng korte ang argumento ng kampo ng pamilya Marcos na nalabag ang kanilang karapatan para sa mas mabilis na disposisyon ng kaso. Ang kaso ay sa ilalim yan ng civil case number 0006 kung saan ang dating First Lady at si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tumatayong state executors. Kasama sa naturang mga asset ay ang 2 residential lots at 2 condominium units sa Baguio City, residential building sa Makati, lupa at 6 na condo units sa California, sa Amerika at residential land sa Metro Manila. Yan ibinasura ng Sandigan Bayan ang ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Inilabas ng 2nd Division ang desisyon kahapon kaugnay sa civil case na isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG laban kina dating First Lady Imelda Marcos, Senator Amy Marcos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Irene Marcos Araneta at 8 iba pa. Nakasadit dito na nabigo ang prosekusyon na maghain ng sapat na ebidensya.
Hindi rin umano nangangahulugan na nakuha sa iligal na paraan ang mga ari-arian na sinequester ng PCGG. Wala rin umanong ebidensya mula sa mga dokumento na nagsasaad na may interes ang mga akusado sa nasabing mga ari-arian. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 2 kaso ng ill-gotten wealth laban kina Eduardo Cojanco Jr., Juan Ponce Enrile, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating unang ginang Imelda Marcos matapos bawiin ng gobyerno ang mga ito dahil sa mga negosyasyon sa compromise agreement at desisyon ng Korte Suprema. Ang civil case number 0033-A ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Philippine Coconut Authority at ng Coconut Consumers Stabilization Fund upang makuha ang First United Bank na tinawag ngayong United Coconut Planters Bank. Ano na, DDS? Sino ang magnanakaw dito? Hindi kaya si Digong. At saka si Sara Duterte. Tingnan niyo mga kabayan ko kung ilang kaso hinarap po ng mga Marcos. Meron ba silang sama ng loob dito ipinakita po sa mga tao? Or nagtanim ba sila ng galit po mga kabayan sa mga tao? Di ba wala? Kasi ganun po ang mga Marcos. Sila po ay mababait makabayan. Kaya lang inaabuso kasi ang kanilang kabaitan. Tingnan nyo si Sara Duterte. Hindi pa nga formal kinasuhan makabayan. Ang dami ng mga ngaw-ngaw, ang dami ng mga daldal. Hindi niya daw mapapatawad yung mga mag-file sa kanya ng impeachment, pati rin po yung magkakaso sa kanya ng plunder plus bribery at saka yung isa makabayan yung perjury. Hindi niya daw mapapatawad yung mga naninira sa kanya. Ito ang malaking kaibahan talaga ng Duterte dito sa mga Marcos makabayan. Mga Marcos talaga mabait talaga eh. Pero dito tingnan po tingnan natin dito na lagi po lang inaabuso makabayan. Kahit inaapak-apakan na, kinukutsaan na, at saka mga paninira dito mga ipinalabas nila, mga fake news everyday sa mga Marcos. Pero tingnan niyo mga Marcos, nakasmile pa rin mga kabayan, hinahayaan lang po. Yan ang nakakatawa dito sa mga DDS. At meron rin po tayong balita mga kabayan. Ano yan sa Ivan? Ito malaking sampal kay Digong. Kasi nga ang mga tauhan po ni Digong mga kabayan ko, di ba alam ho natin, di ba ito pong si Secretary Frasco ng Department of Tourism mga kabayan, yan po yung laging nilalait po ni Sas Orgando Sasot. If I'm not mistaken, si Sas, nilalait yan, ito pong si Joey, at saka yun sila si Criset makabayan, si Criset, nilalait niyan si Frasco, at makailang beses lang itong ipinahiya makabayan. Pero tingnan nyo, straight 2 years, nakita natin dito yung pagsisikap po ng Marcos admin, pagsisikap ni BBM, and also kasama nila si Secretary Frasco na straight 2 years makabayan. Ang Manila, World's Leading City Destination Awardee. Ang Manila makabayan. But before that, siyempre, shout out natin. Nandyan po si JRN, Heights of Merna Borromeo, Nonoy Florenhis, watching from Mandawi City. Nandyan po si Emerald Gemini, Gorgonia Angala, Bong Yu. Nandyan rin po si Evelyn Garcia, Mercy Calatrava, Agida Kunanan, isyatat natin si Nonsky Pasamonte, Ivy Alfonso, Janet Narvaez, Caroline Campos, Jenky Arellano, hi to Shimezo LV, Nelson Caravana, Annabel Hoson, Elsa Hoffman, Alicia Leak, and hi to Elsa Sabuco Jeronimo Singgian. Ito ang ating balita mga kabayan. Let's watch this. Do you know what London, Paris, New York, LA, Las Vegas, San Francisco, Madrid, Sydney, Tokyo, and Dubai have in common? These are the iconic cities that are always fiercely competing to outdo one another. Every year, they invest billions in upgrades, striving to secure recognition through awards that elevate their global stature and prestige. One of the most significant honors they covet is the World's Leading City Destination Award from the World Travel Awards, often described as the Grammys of travel, or the Oscars of tourism. The World Travel Awards, WTA, is the most prestigious organization in the global tourism industry. Established in 1993 in London, UK, it has set the benchmark for excellence in travel, hospitality, and destinations worldwide. An award from the WTA is regarded as the ultimate mark of distinction, reserved for only the most elite establishments. For 30 years, it has been celebrated as the gold standard.
honoring the very best across the industry, from hotels and restaurants to cities, recreational facilities, and natural wonders. Winning a WTA award is akin to winning an Oscar in the world of tourism, symbolizing unparalleled excellence and global recognition. World Travel Awards is the most prestigious honours program in global travel and tourism. Over the course of the year, tourism consumers, industry professionals and the international media have been voting in record numbers for their favourite travel brands and products. As we look ahead to a brighter future where global travel and tourism once again takes centre stage, winning a World Travel Award this year has become more important than ever before. And now, brace yourself. Manila, Philippines, has done it again. For the second consecutive year, Manila has stunned the world by claiming the coveted world's leading city destination award. Yes, you read that right. Manila, a city often overshadowed by wealthier and more renowned global peers, has once again outshone tourism heavyweights like New York, London, Sydney, Las Vegas, and Dubai. This back-to-back victory has captivated not only the global tourism industry, but also the Philippine government, with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary of Tourism Cristina Garcia Frasco, and key stakeholders expressing immense pride. Their joy was palpable, describing the moment as a triumph that sent chills down their spines, a testament to the Philippines' growing prominence on the world stage. The World Travel Awards, WTA decision to crown Manila as the world's leading city destination for 2 consecutive years speaks volumes about the city's transformation and enduring charm. Historically, this prestigious award has predominantly been given to European cities, with only rare exceptions. Manila's back-to-back victory marks a groundbreaking achievement as it becomes the first Asian city to earn this coveted title. Manila's triumph is a testament to its vibrant culture, rich history, warm hospitality, and innovative strides in tourism. Yet, its success is also driven by a range of unique qualities that set it apart from even the wealthiest and most high-profile cities. Known as a shopping mecca of the world, Manila boasts 4 of the 10 largest malls globally, offering unparalleled shopping spaces per square kilometer. Its malls house all major luxury brands, from high-end Italian and French fashion houses to trendy U.S. sportswear and tech giants. Additionally, Manila is home to some of the most exclusive hotels, grand casinos, and state-of-the-art financial districts, hosting major banks and global financial institutions. For history enthusiasts, it offers timeless attractions like the historic walled city of Intramuros, the UNESCO-listed San Agustin Church, and Rizal Park, alongside museums showcasing priceless artifacts and national treasures. Manila's vibrant nightlife further cements its reputation as a city that truly never sleeps, delivering unparalleled energy and world-class entertainment. Manila's rise to global prominence proves that a city doesn't need towering budgets to redefine tourism. It combines authentic charm, resilience, and a blend of modernity and tradition to offer an unforgettable experience. As they say, if you're bored with Manila, you're bored with life, because this city offers everything a world-class destination can deliver, and then some. The awarding body lauded Manila as a city of irresistible energy and heart, commending its balance of heritage and innovation. Gerard O. Panga, the Philippine tourism attaché, remarked that Manila's win reflects the nation's rising prominence as a tourism hub. I'm from the Philippine Department of Tourism, London office. Congratulations on your award this evening. How does it feel to have won? Yeah, it's great, and it's been years of great cooperation with the World Travel Organization, World Travel Awards Organization, and a testament to the great work we're doing in the Philippines, headed by our Tourism Minister, Cristina Garcia Frasco.
Absolutely. And you hosted the World Travel Awards this year. Yes, in September, and we won some awards, but this is the world's edition award, the Olympics of the travel industry, and we're winning actually 4 major awards. The Luxury Island Destination for Boracay, Manila for World's Leading City Destination, and World's Leading Tourism Board, and the World's Dive Destination for 6th year in a row. Well, that is certainly some achievements. And what a way to finish 2024. How was the year for you in general? Yeah, doing great out of Europe. We're already beating our 2019 records, and looking forward to a greater year in 2025. Anything that visitors can look forward to in 2025? It's all about loving the Philippines, exciting experiences, authentic, and most especially responsible tourism. Secretary of Tourism Cristina Garcia Frasco shared her gratitude, stating, "This is not just Manila's win, it's the Philippines' triumph. It's a testament to our collective effort to showcase the best of Filipino hospitality and culture." Manila's triumph is more than just an award. It's an invitation to discover a city like no other. While it may not rival the sheer volume of international visitors seen by Bangkok, Singapore, or Hong Kong, what sets Manila apart is its unique charm and vibrant soul. It's a city that welcomes you with open arms, where the warmth of the people and the richness of the culture create an unparalleled sense of belonging. Manila is a city of contrasts, a bustling metropolis with towering skyscrapers, yet steeped in history with sites like Intramuros, the centuries-old walled city. It's home to sprawling malls that rank among the largest in the world, vibrant nightlife that pulses with energy, and a culinary scene that tells the story of a nation's diverse heritage. But what truly sets Manila apart is its people. Their infectious smiles, their resilience, and their knack for making you feel like you're part of their family. This victory proves that Manila has something extraordinary to offer. It's not just a destination, it's an experience. Visit Manila, and you'll see why it's capturing the world's attention, and why it deserves a place in every traveler's heart. O tingnan nyo, 4 pala na major awards ang nakuha ng Pilipinas, makabayan. For 2 straight years, palagi pong nakuha ng award ang Pilipinas dahil po sa tourist spots dyan sa Pilipinas, makabayan. And also, ang Manila, tinaguran ngayon na World's Leading City Destination. Merong award, makabayan. Diba? Ang ganda talaga niyan eh. Nakaka-proud po ang Pilipinas. Pero ano bang award sa panahon po ni Digong, makabayan? Meron sa Ivan. Ano yan? Marami siyang natigi po ng mga inosente. 30,000 plus na mga tinigi, makabayan. Yun po ang kanyang award. Pero iba po ang Marcos Admin, makabayan. Diba? Very prestigious po ang award na yan. At yan po yung nakuha for 2 straight years ng Pilipinas. Dahil po yan kay PBBM, dahil po yan sa leadership po ni PBBM, at dahil po yan sa kanyang mga tauhan, makabayan. Kasi magaling po ang mga tauhan ni PBBM. Diba? Itong mga DDS, kung gaano kasipag ang Marcos Admin na i-promote ang Pilipinas, makabayan, sa kapagandahin ang Pilipinas, i-promote ang Pilipinas doon po sa mga investors, ito rin po'y kabaliteran sa ginagawa ng mga DDS, makabayan. Sinisiraan nila ang bansang Pilipinas. Ito pa nga lang itong si Siminit, itong si Sara Duterte, siniraan niya ang Pilipinas, ipinahiya niya ang Pilipinas, makabayan. So dapat lang, hindi talaga po mananalo or makakaupo pa or makabalik sa pwesto itong mga Duterte, makabayan. Kasi kawawa ang bansang Pilipinas, di ba? So anyways, makabayan ko, yan po din manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sinumang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi ititigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay.
Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Idinidalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some